So mayroon pong impormasyon na lumabas mga sangkay na itong Hamas ay bigla di umanong tinalikuran ng kanilang mastermind, walang iba kundi ang Iran. Ngayon, pag-usapan po natin mga sangkay, ano nga ba ang nakita ng Iran at nagpa-realize sa kanila para po biglang talikuran itong Hamas? Magandang oras po sa lahat ng mga kababayan nating nanonood ngayon, especially yung mga solid sangkay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, i-check nyo na lamang mga sangkay. May makikita po kayo diyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong tungkol sa pag-back out nitong Iran. Ang Iran po kasi ang klarong taga-suporta at mastermind sa ginawa ng Hamas sa Israel, di ba? Yung matinding pag-atake noong October 7, ang nasa likod po ay walang iba kundi ang Iran. At para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang Iran po ang nagtitraining, okay, sa ilan sa mga bagong recruit na Hamas. Ganun po yung kanilang ginagawa, mga sangkay. Why? Kasi gusto po talaga ma-wipe out ng Iran itong Israel. Yun po yung kanilang kagustuhan. Kaya nga lang mga sangkay, ngayon bigla pong nag-iba ang takbo ng hangin. No? Ayan po sa report. Ayan, makikita nyo naman mga sangkay na ang Iran, supreme leader na po ng Iran ang nagsalita. At ayon po dito, hindi sila papasok sa digmaan laban po sa Israel. So ngayon mga sangkay, mas lalo pong lumilinaw ang lahat na talagang bigla pong natakot itong Iran. Ngayon pag-usapan po natin, ano nga ba ang reason? Bakit biglang kinabahan itong Iran sa digmaan at bakit biglang tilalikuran nila ang Hamas? Kasi ang nangyari mga sangkay, nananawagan na po ang Hamas kasi hindi na po nila kaya ang pwersa ng Israel. Sila ang nag-umpisa, ngayon Israel ang tatapos. Kaya nanghihingi na po sila ng tulong sa Iran. At gusto po nila na itong Iran tumulong na po sa pwersa ng Hamas. Ito panoorin po natin. Meanwhile, for weeks now, Hamas has been urging nations in West Asia to intervene against Israel's strikes in Gaza. Okay. It has been looking keenly at Lebanon, where Hassan Nasrallah leads the Hezbollah outfit. So nung una mga sangkay, nananawagan po ang Iran na makijoin na po yung maraming mga bansa laban sa Israel. Pero nangyari, nag-fail. And it has been looking at Iran that has publicly been issuing threats against Israel. But all that changes now. Iran Supreme Leader... Ito na daw po yung nagbago ngayon mga sangkay. Kung noon nananawagan po itong Iran na pumasok sa gera yung iba pang mga bansa, nagbago na po ang lahat. Khamenei has reportedly told Hamas chief Ismail Haniyeh that Tehran would not join the war against Israel. Iran will not join war against Israel. While communicating this to the Hamas leadership earlier this month, it is being reported that this position was taken given Iran was not given any prior notice of the devastating terror onslaught of October 7th. The news agency Reuters has reported this development based on interviews with 3 senior officials in Iran. Iran, meanwhile, maintains that it would continue to offer political support to Hamas. The Iranian leader also reportedly asked Haniyeh to silence those voices in Hamas, calling for Iran and its ally in Lebanon, Hezbollah, to directly join the war against Israel in full force. The report claims that Hezbollah was also caught off guard by the massacre. Since the conflict began, there has been a string of attacks on U.S. forces in Iraq and Syria, as well as most daily exchanges of fire. Okay. So ito na nga, mga sangkay, no? Pag-usapan na po natin itong biglang pag-atras nitong supreme leader ng Iran sa digmaan. Kamakailan kasi, itong leader ng Hamas, nanawagan na po sa Iran to join, sumama na sa digmaan laban sa Israel. Pero ito po yung naging sagot nitong supreme leader ng Iran sa Hamas.
hindi sila papasok sa digmaan. Sa madaling sabi, bigla po nilang tinalikuran ang Hamas. Ang Iran ang nagtulak, ang Iran ang sumuporta sa una, pero ngayon bigla pong, oops, ayaw na namin, hindi na kami tutulong, bahala na kayo dyan. So, ang Iran po ay hindi directly natutulong na sa Hamas at lalaban sa Israel. Why? Ito lamang ang mga nakita kong reason, no? Ito, base ito sa mga nakikita natin ngayon, mga sangkay sa digmaan. Ito ang isa sa mga rason na tingin ko kung bakit hindi na po itong Iran papasok sa digmaan at tinalikuran po ang Hamas. Number 1, na-realize po nitong Iran na hindi po nila kaya ang puwersa ng Israel. Alam po natin mga sangkay, no? Kung titingnan po natin sa Google, napakaraming sundalo, mas maraming sundalo ng Iran kaysa sa Israel. Mas lamang sila ng kaunti, no? Ngayon, ang problema naman nila mga sangkay, though marami po silang mga kasundaluan, hindi po katulad sa Israel na talagang pinondohan ang lahat ng kanilang pandigma, especially yung Air Force ng Israel na masyado pong advanced. Imagine niyo ngayon, yung ilan sa mga ginagamit po nila mga pandigma, robot, di ba? At marami po pong hindi natin kilalang mga kagamitang pandigma nila. Talagang ang Israel ay advanced when it comes to weapons or defense. So ito po ang isa sa nakita ng Iran na mukhang malabo tayo manalo sa Israel. Ang mangyayari lang, baka mawasak yung kanilang bansa kahit napakarami po nila. Kasi ang Israel, mayroon po silang Iron Dome. Mayroon po silang Iron Beam. Mayroon pa yung David Sling. Iyang mga yan, mga sangkay, mayroon pang isa, nakalimutan ko lang yung pangalan. Iyang mga yan, yun yung sumasalo sa mga missile na pinapalipad laban sa Israel. At tanging Israel lamang ang mayroong kagamitan na ganun. So maybe, kinabahan ang Iran, mga sangkay, at hindi na po nila tinuloy ang pagsuporta sa Hamas, baka madamay sila. Pangalawang reason, mga sangkay, nakita nitong Iran na wala na pong sumusuporta sa kanila. Kahit po yung mga bansa na sinasabi nila na parang kakampi naman, no? Hindi po sumuporta sa panawagan nila. Ang panawagan kasi ng Iran, mga sangkay, at first, napanood natin kanina, na samahan sa digmaan ang Hamas. Sinusubukan po nilang kumbinsihin ang maraming mga bansa na samahan sa digmaan ang Hamas. Siyempre, kulang na lang sabihin na samahan kami ng Hamas sa digmaan. So kung kumagat po yung maraming bansa, is it possible, mga sangkay, na ang Iran ay pumasok din sa digmaan against Israel? Pero, iba po ang nangyari. Hindi po sinuportahan ng maraming mga bansa ang panawagan ng Iran. At ito maybe ang nagpa-realize sa kanila na wag na tayong pumasok, wala namang nakinig sa atin eh. So Hamas na lang. Pangatlo, andyan ang mga sundalo ng Amerika sa Middle East, nagkalat po. At inumpisahan na nga po ng Amerika ang mga pag-atake sa mga Iranian link na mga sites dyan po sa Middle East. Gagaya po ng mga nasa Syria na kampo ng mga kalaban ng Israel at Amerika na nalilink sa Iran. Winasak po yan ng Amerika. So, maybe mga sangkay natakot bigla. Baga, ito po yung mga nakita nila na huwag na tayo pumasok sa gera. Baka madamay tuloy tayo, yung bansa nating pinapaganda nila, inaayos nila. Baka madamay tayo sa digmaan. So, sa madaling sabi, isinubo nitong Iran, itong Hamas, sa pag-aakala ng Hamas na ang kanilang kalupitan ay hanggang dulo susuportahan nitong Hamas. Itong Iran. Ngunit, iba po ang nangyari, mga sangkay. Sa ngayon, yan po, klaro na po. Iran's supreme leader tells, won't enter your war. Hindi sila papasok sa digmaan. Medyo masakit po yan, no?
won't enter your war. Yan po yung sinabi po ni Khamenei. Ano ito? Khamenei. Sinabi po niya kay itong leader po ng Hamas na hindi kami papasok sa gera ninyo. Kumbaga, bahala kayo sa buhay niyo. Parang ganon. So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Kaya tatanungin ko, ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit? Baka may maidadagdag pa kayo sa tatlo kong sinabi. No? Ano sa tingin nyo ang isa sa posible pang dahilan kung bakit itong Iran bigla pong tinalikuran itong Hamas? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me. Sangkay Janjan, palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.